Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Simulan natin sa mga rat. Pinanganak ang mga rat or rat, napapabilang ka sa animal group na ito, sa zodiac animal group na ito. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1974, 1984, 1996, 2008, and 2020. Ang mga rat ay makaka-eksperyensya, makakaramdam ng clash at hindi pagkakasundo with the horse ngayong buwan ng June. Ito ay tension between the fire element and the water element. Okay? Ibig sabihin na makakaramdam ang mga rat ng emotional distraction, emotional disturbance, makakaramdam ang mga rat ng pressure from the usual na hindi ito nila naramdaman on the previous months. Okay? But if nararamdaman mo ito ngayon, if sinalubong mo na ito ngayon, don't worry, you just need to be grounded lang, okay? Kailangan mo lang mag-ingat on whatever approaches sa problema na haharapin mo, okay? Huwag pagpapadalos-dalos sa mga desisyon na nanggagaling sa isang matinding emosyon. Lalong-lalo na matinding emosyon ang pupush sa'yo to decide on something. Wag. Relax ka muna, calm down ka muna, kumalma ka muna bago ka magbitiw ng salita, bago ka magbitiw ng aksyon, bago ka magbitiw ng desisyon, lalong-lalo na for malakihan ang may involved, malaking pera ang involved, malaking kumpanya ang involved, malaking grupo ng tao ang involved. Huwag padalos-dalos. You have to take your steps carefully before you move forward. At huwag masyadong magbibitiw ng salita ng padalos-dalos kasi we cannot take anymore any bad words and any hurting words na lumabas sa ating bibig, na nailabas na ng ating bibig, hindi na natin pwedeng mabawi yon. Kaya ingat-ingat tayo. May mga posibilidad po na may mga sitwasyon na mag-escalate yung mga issue, yung mga problema ng ganun kabilis. Magkakaroon ng banggaan, magkakaroon ng bangayan, magkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Lalong-lalo na kung mabilisan mong binibitawan ang mga desisyon mo. Okay? So, kailangan, para kang mga rata, para kang pumapasok sa isang summer season na napakainit, napakalingas-ngas ng environment. Okay? So, you need to ground yourself. Uulitin ko, ground yourself before making a big decisions. Okay? Bago ka gumawa ng anumang hakbang o malakihang desisyon, make yourself grounded always. Ang aksyon na dapat gagawin ng mga rat ngayong June, okay? Strategic restraining, ika nga. Pigilan ang sarili. Focus ka muna in observing ano ang nangyayari bago ka muna mag-react. Observe muna bago ka bumulalas. Observe muna bago ka bumukas ng bibig. Observe muna bago ka kumilos. Okay? If something na parang kinakailangan ng urgent action, urgent response, or talagang pinupush yung limit mo, pause ka muna. Huminto ka muna, huminga ng malalim at pag-isipan. Makakasama ba ito sa iyo? Makakadagdag ba sa problema mo kung sasakyan mo ang mga nangyayari sa iyong paligid? Okay? The clash energy can trigger yung impulse behavior mo. Okay? But you need to gain the upper hand by slowing things down. Pag sinabing upper hand, yung advantage, bago ka sumuntok, slow down everything. Kasi pag slow down na ang lahat, pag after effect ka na, not on the crisis moment, dun ka magre-react. Kung mamaya-maya ka na mag-react, nakalmado na ang lahat, dun mo makikita ang mas karapat-dapat
at mas angkop na pwede mong gawin. Gamitin ang buwan ng June para i-review. Tingnan ang iyong sarili. How did you prepare and how did you move and how did you take action from January nung pumasok ang 2025 up until the present. Okay? You need to set boundaries. Boundaries between family, boundaries between colleagues, boundaries between your loved ones. Para hindi ka maubusan ng enerhiya. Set boundaries para yung energy mo ay ma-restore within you. Kakailanganin mo yan, okay? Hindi mo kailangan makipag-away, hindi mo kailangan makipagsabayan. Okay? Ika nga, kung pagod ka na, kung papunta ka na sa malulunod ka na, i-relax mo lang yung sarili mo. Kasi kung the more na gaganyan yung paa mo at kamay mo, the more kang mapapagod, the more kang malulunod. Same thing sa mga problema at sa harapin mo ngayong June. If parang overwhelmed ka, parang nasasakal ka, parang ang dami-daming nangyayari. Okay, if you feel overwhelmed, take a short trip, bagong lugar, bagong environment muna. O di naman kaya, if you are on a board meeting, you are on a very heated topic discussion, you can call for a break, lakad-lakad ka muna bago mo sakyan ang mga issues and problema na nangyayari inside. A reset will help you gain clarity. You recharge yourself paminsan-minsan. A walk in the park, travel out of town, have a break. Ika nga, mas maganda yon kaysa naman mapasubo ka. So kung ano ang mga desisyon, anong komprontasyon, ano ang bibitawan mong salita. Kasi hindi mo na makukuha yon. Pagdating sa pera at kayamanan, tulad din ng enerhiya na napakainit ngayong June para sa mga rat, maraming pera ang darating. May pera ang darating. May kayamanan. May opportunity to gain wealth para sa mga rat. But, there are also mga unexpected issues pagdating sa pera. Kaya, kung mahina ka sa pagpaplano, kung paano i-manage yung pera mo, nako, baguhin mo yung mindset mo pagdating sa paghahawak o pagmamanage ng pera mo. Dahil hindi ito ang tamang buwan na magiging padalos-dalos ka sa pagpapalabas ng pera. Okay? Iwasan muna yung mga malakihang investment. Iwasan muna yung mga mamahaling bibilhin mo. Okay? Unless kinakailangan, necessary talaga. Okay? Yan ang kailangan mong gawin to protect your wealth this month. And if money opportunity is parang exciting, okay? May opportunity for you to gain on a business proposal, business engagement, pero bago mo yan pasukin, in as much as possible, i-assess mo muna. Look into up and down, left and right, to look for risk. Ito ang buwan na ito na kailangan mong maging so smart before you decide. Okay? Kailangan higpitan mo yung sinturon mo pagdating sa pera. Okay? Yung mga hindi naman ginagamit ng mga subscription dyan, kung hindi ka naman talaga nanonood ng Netflix, nako, may tax na ang Netflix. You cancel your subscription. Kung ano-ano pang mga subscription dyan, na hindi naman talaga kailangan at hindi naman talaga importante o napakahalaga, ang mapapayo ko po sa inyo, unsubscribe para walang tagas, walang lumalabas na pera unnecessarily. Re-evaluate your subscription. Kailangan ko ba ng ganito kamahal na bundle sa internet na mas malaking oras ang ginugugol ko sa labas? Hindi naman ako nag-work from home. Diba? O kailangan ko ba talaga na itong sasakyan ang gagamitin ko? Mas malaki yung konsumo nito kaysa sa isa pang sasakyan. Diba? O di naman kaya kung magkukommute ako. Diba? So, re-evaluate. Kasi ang maliliit na tagas, small unnecessary spending, pag tinotal mo yan, napakalaki pala. Pagdating naman sa relasyon sa paligid, relasyon sa mga mahal natin sa buhay, there will also magkakaroon ng tension.
sa mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa bahay. Okay? In fact, a simple conversation, ang simpleng pag-uusap ay pwedeng humantong sa hindi pagkakaintindihan. Pwedeng humantong sa bangayan at sa awayan. Okay? At pwedeng humantong sa isang problema na mahirap nang iresolba. Okay? Uulitin ko, ito ang tamang panahon to pause, maging tahimik, to listen more than to talk, and avoid na magpo-point ka ng fingers. Kasi ikaw kasi, ganon. Yung blaming game ba? Iwasan natin yan. If may asawa ka na, small gestures ng pagpapakita ng pasensya and giving space to one another, space to breathe, space to work on something ay napakaganda para hindi maapektuhan ang inyong pagsasama. Kung single naman po kayo, ito ay hindi tamang oras at panahon para maging agresibo upang maghanap ng kapareha. Okay? Instead, focus ka muna on building yourself, building your inner clarity. Sino ka ba? Mas kilalanin mo muna yung sarili mo. Okay? Ang pag-aaway o ang awayan o ang conflict ay hindi ibig sabihin it's a failing relationship. Okay? Kinakailangan lang ng mas malaliman ng pag-intindi ng bawat isa sa inyo, pag-intindi ng bawat sitwasyon ninyo. Ganon ang dapat nating outlook sa buhay, mga rat, ngayong June. Ang mindset na dapat dala ng mga rat, na meron ang mga rat for the month of June, emotional maturity. Okay? Ang mga bangayan at hindi pagkakaunawaan ay susubukin lang yung inyong abilidad to stay in control even nasa ilalim ka na ng apoy. It's not to destroy you, but to show you kung hanggang saan kaya mong magpigil, kung hanggang saan kaya ang iyong emosyon. Use the energy wisely. You have that energy. Mayroon kang napakalakas na energy. Pero hindi mo ito kailangang gamitin any moment from now. You need to restore that one. And you patch up. Kung may mga alitan, hindi pagkakaintindihan, reach out, patch it up. Okay? Ang growth na tinatawag natin ay hindi madalian. Growth, kung hahanapin natin ang personal growth, hindi ganun kadali. But it is on how we manage growth. Okay? Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong matakot ngayong June. Kasi, tulad din ng gold, tulad din ng diamond, you have to be under fire. You need to be sa isang napakamainit na pressure para mas lalo kang kuminang, para mas lalo kang kumintab. Yun.